Kahapon mga mare, pagkadating nga namin dito sa bahay, galing doon sa pagbili ng mga biik na ito mga mare, ay agad na namin tinurukan ng vitamins. Ayan, B-complex yan mga mare, kondisyon sa kanilang katawan dahil mga mare, biniyahe sila ng mahigit 2 oras mula doon sa pinagbilhan. At ito nga, ako na nga yung nagturok ng vitamins na yan sa aming mga bagong biik mga mare. Yung aming biniling mga biik mga mare, yung iba ay gagawin namin fattening at may gagawin din kaming inahin mga mare dahil gusto namin dito sa aming farm ay makapag-upgrade kami ng lahi. Ayan, 1 ml ng B-complex mga mare yung aking itinurok sa aming mga bagong biik. Ayan, para na rin makondisyon yung kanilang pangangatawan dahil mga mare, mas maluwang na mga mare yung kanilang kulungan dito sa amin kumpara doon sa aming pinagbilhan. At inisa-isa na nga ng aking asawa at saka ni Tatay Buyong na dalhin yung mga biik na tapos ko ng turukan papunta doon sa kanilang bagong tirahan. Entromuscular po ang pagturok kaya sa pigi po natin ito ituturok mga mare dahil ito po yung part na malaman ang baboy. Dito nga sa aming farm mga mare ay hands-on kaming mag-asawa sa mga ganitong bagay. Dahil mga mare, hindi na kami kumukuha ng mga technician sa Pegrolac or sa Bimig mga mare dahil dagdag pa ito na babayaran. Kaya yung asawa ko simula nang nag-alaga siya ng baboy ay minaigi niya or pinagbuti niya na matutunan yung mga ganitong bagay para kahit papaano mga mare ay may kaalaman siya na pangalagaan yung aming mga baboy. Dahil mga mare, simulang nung nag-asawa kami mga mare, ay sinimulan namin na mag-asawa na expand or paramihin yung aming mga alagang baboy hanggang sa nag-fattening at nagpalaki kami ng barako. At ngayon mga mare, isa na ito or kasama na ito sa aming paghahanap buhay, yung pagbabarako, pagpapalaki ng mga biik para gawing fattening. At yung mga fattening mga mare ay kinakatay namin at tinitinda yung karne doon sa merkado. Bali mga mare, yung aming hanap buhay ay umiikot lang sa pagbababoy. Sa ganitong hanap buhay nga mga mare ay dapat hindi ka maarte. Yes mare, dahil lahat ng dumi ay mararanasan mo. Yung pupo nila, yung wiwi at kung ano-ano pa na klase ng amoy ay mararanasan mo pag ikaw ay nag-alaga ng baboy. At minsan mga mare, mararanasan mo din na parang hindi ka kumikita dahil sa ngayon mga mare, kung hindi kami nagkakatay ng baboy ay luging-lugi nga kami sa aming paghahanap buhay. Dahil dito sa amin mga mare ay marami yung supply ng baboy at mahal yung feeds or pagkain ng mga alaga namin. Kaya minsan yung ibang nag-aalaga ng baboy, ng fattening ay hindi na nagpatuloy dahil nga sa mahal yung feeds na pinapakain sa mga alaga at mura naman yung pagbili ng live weight. Dahil mga mare, dito sa amin mga mare ay umaabot na lang yung pagbili na sa live weight ng 150 or 140 per kilo. Kaya yung ibang nag-aalaga ng baboy ay hindi muna nagpatuloy dahil nga sa ganito yung sitwasyon dito sa aming lugar. Kaya marami yung mga hog raiser na katulad namin mga mare ang umaaray dahil sa ganitong sitwasyon dito sa amin. Pero sabi ko nga sa aking asawa, kahit papaano mga mare ay magpatuloy lang kami dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon at oras ay ganito yung takbo ng negosyo. Sometimes mga mare, dadaan ka talaga sa ganitong paraan o dadaan ka talaga sa ganitong sitwasyon para pangalagaan pa at pahalagahan yung bawat sintimo na pumapasok sa amin. Kaya ito na nga yung aking asawa, nakapili na nga siya ng inahin na aming palalakihin at gagawin namin na inahin dito sa aming farm. Dahil nga mga mare, ay nagbabalak nga kami ng aking asawa na mag-upgrade na ng mga alaga dito sa farm. Ayan, ito na yung kanilang bagong kulungan.
Lord. Ikaw na lang pala tikarga, umaor, inunoy. Sino pa ito rin? Tapos tinitin ba? Pero kung sige, kung kailan ko eh. At pagkatapos nga namin mga mare na ilipat yung mga biik na aming nabili dito sa kanilang kulungan, ay sakto naman na may nagpapabulog. Kaya ayan, sininuy na yung ginamit nila na barako papunta sa inahin mga mare, dahil ito po yung request ng may-ari ng inahin. At ayun lang mga mare, hanggang dito na lang muna, hanggang sa susunod. Bye-bye! God bless!